Nako, tuluyan na ata malulusaw si Romualdez, no? Ayon dito kay ka Eric Celis, no? Bubuwagin, parang papasabugin daw. No? Sino man lalaglag, may lalaglag na. At dito, may kamag-anak daw po na si Romualdez, ilalaglag siya ayon kay JG Guevara, no? At dito, tatalakayin din natin itong si Levito, may hamon kay Lacson, no? Kasi alam mo naman si Lacson, ang nangunguna sa kanya siguro, galit sa kanyang puso. Hindi mo maiwasan yung galit kay Marcoleta, galit kay Cayetano. Kaya ang tawag niya na matatanda, aborido. Aborido na. Sa kaaboriduhan mo, hindi mo naatupag yung ibang tao. Diba? Ang inaatupag mo na lang yung paano makapagganti kay Marcoleta, kay Cayetano. No? Kasi ito mo, sabi niya rito, ang sabi niya rito, only Gutesa recantation should not ender. I will file a bill imposing heavier penalty and fine for subornation of perjury. Kakasuhan si Seton Marcoleta ng perjury. Samantalang wala siyang ebidensya doon sa pagrikat ni Gutesa. Anong katunayan mo na sinabi ni Gutesa na si Seton Marcoleta ay binulungan siya o kinot siya? Anong katunayan yun lahat? Di ba? O baka bumawi kayo. Ano namang katunayan namin na si Gutesa, totoo yung sabi niya? Ay, si Saldico. Si Saldico nagsabi na mayroong mali-malitang nag-deliver. Hindi naman si Gutesa. Si Gutesa, second demotion na lang yon. Sino maniniwala? Kay Gutesa o doon sa nakakita sa boss? Doon sa boss ako maniniwala. Kasi minsan yung tao, nagsisinungaling yun. Yeah? Kay Saldico kasi si Saldico amo niya to no? Oh, penalty and fine for subornation of perjury of if a person induce or force another to commit perjury. In Gutesa case, ex-speaker Martin Romualdez, if not him, for some reason, and any public officer charged with enforcing the law. Dami niya inaatupag, no? Samantalang kasagsagan ng investigasyon sa flood control, hindi niya inaatupag yun. Sabi naman ni Baligod, please invite us during the proper committee hearing on your proposed bill, Senator Lacson. Kala mo, urungan kayo ni Baligod, Yan si Baligod, mga kababayan. Pasin yun, dami na kulong lahat. Kinulong sila may defensor. Kinulong lahat, kinasuhan sila Respicio, lahat, lahat kinasuhan. Ba't si Baligod, di nila kayang takutin si Baligod? Bakit? Kasi may hawak si Baligod na talagang impormasyon laban sa kanilang lahat. Tandaan nyo si Baligod sangkot sa PIDAP. Hindi sangkot. Si Baligod, isa sa mga lumakad dyan sa PIDAP. Ato, abogado siya dyan. Sa PIDAP niya, dyan sa PIDAP scam na yan. May kinalaman, malaki kinalaman ni Baligod dyan. Tandaan yan. That dito pa sa mali-maleta. Mautak si Baligod, din nila kaya utak ni Baligod. Kumbaga sa isang doktor, si Baligod, hindi lang 10 years sa tapos. Kumbaga ito, professional na sa pagiging abogado. Di ba? Kaya nga, papautaka lang ito, pasensya na. Magaling si Marcoleta, matapang. Pero pagalingan si Marcoleta sa si Baligod, mas mataas ng konti si Baligod ng kakayahan. Di ba? Pero magaling din si Marcoleta, no? Pero para sa akin si Baligod, nagagalingan ako sa kanya. Dapat niya ito kinuha ni Sarang abogado hindi naman. Siyempre, baka sabihin bias no? And then, magaling si Baligod talaga kasi no, hindi nila kaya to. Saldico ex-employees accused Baligod of offering money to link ang ex-speaker to cash delivers according to Romualdez. ang dami nilang kalokohan na, no? Lacson, ikaw, ano mo to? Sabugbukan mo dito kay Baligod. Hindi nyo kaya to. Nakahanap kayo ng katapat ngayon. Si Attorney Baligod. Ito, raratsyada to. Huwag nyo malitin to. Yung 18 malis, akala nyo may nagrikan? Panalo kayo? Mas panalo si Baligod. Hintayin nyo. Sino yung mga big fish na yan, no? Ito, si JG Guevara po, pahinga po natin. May sinasabi siyang kamag-anak ni Romualdez na babalitag daw yata, na nilaglag na siya. Uy, isa sa mga kamag-anak ni Marcos Jr., itinuturo at idinidiin na si Martin Romualdez. Sino si Amy Marcos ba yan? Bukod pa siguro kay Amy Marcos. Si Amy Marcos, di naman din si Romualdez Pinapahagingan lang Kaya di ako titiwala masyado kay Amy. Aba, matindi to Sabi nung kamag-anak or pinsan, sabi na nating pinsan. So sobrang lapit kay Marcos Jr. Etong isang congressman na to. Na mamaya natin congressman reveal. Mas magandang mamaya na. Pinsan. Si Toby Chanko? Pinsan niya ba si Toby Chanko? Alam ko yung asawa. May kamag-anak ni Bibi ng asawa ni Toby Chanko. Para may excitement. Sinasabi niya rito, mga banateros, na dapat daw talagang makulong. Nako. Etong si Martin Romualdez.
talagang dapat ay talagang ikulong na at kasuhan na itong si Martin Romualdez, sabi nung pinsan ni Nako. Marcos Jr. na walang iba kundi si Congressman Toby Tiangco. No, Ah! pero ang pinagtataka ko lang dito kay Congressman Toby Tiangco Pinsan pala si Toby Chanko? na bakit ni minsan hindi niya name-mention ang pangalan ni Marcos Jr. Matatandaan yung mga banateros na in-interview namin yan sa Vox Populi. At ako mismo ang nagtanong sa kanya mapatungkol doon sa pinagalitan daw si Martin Romualdez, nakaharap siya. Tinanong ko siya na hindi kaya baka Totoo 'yun, 'di ba nakaraan si Toby Chanko nagbisita yata sa sa Vox Populi at dito kay Kati Binag, sa totoo lang, 'di ba? Malamang natanong nila si Toby Chanko. niloloko ka Si lang Toby Chanko marami alam. ng dalawa na palabas lang nila yan na para pagmukain niya sa'yo na walang kinakampihan si Marcos Jr. pero hindi niya na yun. Hindi niya yun nasagot at ang balik niya pa nga sa akin parang ginawa mo naman ako atang tanga, Jay. So, 'di ba? So, diyan akong takang-taka dito kay Congressman Toby Tiangco na hindi niya na-mention talaga si Marcos Jr. sa nangyayaring nakawan sa flood control scam. Puro na lang siya kay nakatutok na lang siya kay Martin Romualdez tsaka kay Saldico. Pero si Marcos Jr. na ultimong tayong mga ordinaryong mga Pilipino, Hindi ko alam 'yun pinsan ba si Toby Chanko? Parang search niyo muna nga. alam nga natin alam nga natin na si Marcos Jr. ang mastermind at galamay niya lang itong pinsan niyang si Martin Romualdez at si Saldico. Kasi marami naman nagsasabi na hindi makakakilos si Martin Romualdez kung walang basbas ni Marcos Jr. Kaya sobra akong nagtataka dito kay Pinsan ni Toby Chanko yung asawa ni BBM. Congressman Toby Tiangco na hindi niya na-mention, hindi niya nababanatan or hindi niya binubulgar, hindi niya minimension sa iba't ibang mga interview etong si Marcos Jr. Hindi, talagang pansinin niyo yan, mga banateros, mga kabiyahe. Never niya yan minention si Marcos Jr. Never niyang sinabi na isa si Marcos Jr. or si Bongbong Marcos Jr. sa mga mastermind sa nangyayaring nakawan sa pondo ng taong bayan. Nakatutok lang siya kay Martin Romualdez at kay Saldico. Hindi kaya may hidwaan talaga tong magpins. Kasi pinsan din to Pinsan din ni Martin Romualdez itong si Toby Tiangco. Hindi, sa asawa siguro, pinsan sa asawa. Pero ganito yan Ang duda ko diyan kung bakit di tinutukoy ni Toby Chanko si BBM, may pagkakilala siya kay BBM May pinagsamahan yan. Pero ang nakikita ko diyan, si Martin talaga ang dinidiin diyan ni Toby. Ngayon, para si Martin ang gusto ni Toby, ayaw kasi, eto sa akin lang akin lang to Ayaw siguro ni Toby manggaling sa bibig niya nasisi niya si BBM. Una-una, pag-iinitan siya, bahala siya, bakulong siya, no? Ang gusto ni Toby, si Martin ang idiin, at gusto ni Toby, kay Martin manggaling mismo, yung sisi kay BBM. Sa tingin ko, ganyan ang ginagawa ng mga yan. Oo. Hindi kaya talagang may hidwaan na matindi itong si Toby Tiangco at si Martin Romualdez at talagang baka close lang ni Toby Tiangco si Marcos Jr. Kaya hindi niya close niya talaga si Marcos, kasabi niya 30 years niya nakasama si Marcos, mabait naman daw talaga yan, sabi. Nagtataka lang daw siya bakit nasangkot sa ganyan. Di ba? Di ba nasabi niya sa nakarang hindi naman natin kailangan ng mabait Maraming mabait pero magnanakaw. Yung magnanakaw, nag-sign of the cross pa bago magnakaw. Mabait yun. Di ba? Kasi pag maka-Diyos ka, mabait ka Sabihin, kumikilala ka pa rin sa Panginoon Diyos. Alam mo pa rin kung ano yung batas ng Panginoon Diyos. Nag-sign of the cross siya bago magnakaw Di ba? Nagsimba muna Pagkatapos simba, nakaw na sila Di ba? Daming ganyan Hindi batayan ng pagiging mabait ang magiging pag-absuelto sa mga kamalian na gagawin mo. Hindi yon. Pero, sabi ni Toby Chanko, yan si BBM, pinsan niya, parang mabait daw, ganun, parang nangyari, bakit nagkaganyan? Tanongin niyo si Amy kung ba't nagkaganon si BBM. Kung may tatanungin tayo, hindi si Toby Chanko, hindi pinsan. Yung kapatid na super ate, tanungin niyo kung bakit. Tanungin niyo kung ba't nagkaganon si Bongit. Kayo sumagot kung bakit. Hindi ba kayo dahil dun sa inanos ni Amy? Doon sa rally? Ewan ko, basta, etc. may mention etong si Marcos Jr. mapatungkol dito sa flood control scam, no, mga banateros, at baka napapaisip na rin tayo na baka etong si Toby Tiangco ay ginagamit ni Marcos Jr. para ibulgar sa taong bayan na ipamukha sa atin na si Martin Romualdez lang ang talagang kawatan. Pagka ganyan, kung si Martin lang magiging kawatan, Martin, kumanta ka na.
isalba mo sarili mo kung ilalaglag ka na pala. Kasi parang ang lumalabas kasi sa amin, Martin, ha, ito, ang lumalabas sa amin ikaw ang kawawa Ikaw ang nilalaglag Ikaw na didiin Biruin mo ha, si ombudsman, ganunin ka. Sige nga, payag ka ba? Kumanta ka na. Di ba? Sirang-sira pangalan mo. Di ba? Okay lang, minsan niya, okay lang makulong kayo, wag lang sa kahihiyan Dano yan. Ang dami nagpapakamatay sa kahihiyan. Di ba? Nakahihiyan yung dinudulot nila sa'yo, Martin. Kumanta ka na. Panindigan mo sinabi mo, I will not go down alone. Na ang talagang nagnakaw na nawawalang trilyon-trilyon na na pera ng taong bayan. Hindi kaya ganoon mga banateros? O eto, ka Eric Celis naman, dito naman tayo sa pinaka-paborito natin sa lahat na commentator na si ka Eric Celis. Magaling talaga to mainit na issue kung bakit Kayo, sabagot kayo. Sige nga, ano meron kay Toby Chanco dun sa laglagan na yan? po umuusap. Yan kasi. Pag may tinatago kayo, mahirap itago yan sa sambayan ng Pilipino. Lalo lilitaw-lilitaw ang baho. Tandaan mo. Ang kumbaga sa isang patay na daga, ang hirap itago niyan. Kailangan mo tapunan ng lupa para mawala yung amoy. Ang pagsasampa ng kaso laban kay Martin Romualdez na siya namang dapat ginawa noon ng ombudsman. Wala na. Hindi gagawin yan ng ombudsman. Hindi gagawin yan. Ipapahiya, kaya nga ngayon, ang topic ngayon, ipapahiya lang yan si Martin Pero, di natin alam, eto lang dalawa na lang pupuntahan yan either na si Martin ay maabsuelto dahil nag-recant yung katwiran, nag-recant yung mga testigo. Pangalawa, ilalaglag siya ng diretsuhan, tuloy, ilalaglag na siya. Kasi sasabit sila dyan Sino-sino kumuha ng pera, di ba? Alam nga naman nagsarili kumuha yung pera, alam naman sarili yung pera ay nagsulo. Nawala. Alam nga naman si Senator Marcoleta kumuha ng pera. Di ba? Alam nga naman inubos ng district engineer o inubos ng mga kontraktor na nagdiskaya. Yeah. At ginamit pa ito sa propaganda ni Marcos Jr. nang sinabi niya na sasampahan na di umano ng kaso ang dating speaker. Hindi kanya kayang ma-mention ang pangalan ni Martin Romualdez. Nagdrama pa siya na masakit daw para sa kanya ito. Subalit, bakit hindi ba natutuloy at hindi kayang itulak ni Marcos Jr. ang kanyang asong tagapag-atake, attack dog, no? Asong tagapag-atake na si Boying Rimulya para masampahan ng kaso, kriminal, plunder, multiple counts, no? Itong si Martin Romualdez. Hindi lang si Martin lang naman Bakit? Si Martin lang ba binanggit ng 18 Marines? Napakarami mga small fish nasa na. Nakapagtataka bakit si Martin lang hindi ko pinatanggol si Martin Hindi ko pinatanggol Nakapagtataka lang ako bakit si Martin lang pinag-iinitan ninyo. Bakit si Martin lang ba binanggit ng ng 18 Marines? Maraming binanggit ng 18 Marines Ba't ayaw niyong kasuhan? Bakit si Martin lang? Bakit? Kasi nakagustuhan ng maraming tao na si Martin mapapanagot. Kaya binibigyan niyo kunwari. Ganun ba yon? Tanong ko lang. Siguro, may katotohanan nga mga kababayan. Itong mga binabanggit noon ni Romualdez na kapag siya ay pinilit na ilalaglag, ay talaga namang magkalaglagan na, magkabukuhan na. Dahil hindi niya papayagan ang kanyang sarili na gagamitin. Sila lang yan. Sila Saldi. Sila lang yan. Daw siya bilang sangkalan o scapegoat sa mga katiwalian at korupsyon ng ibang mga tao. So pinapanindigan pa rin ni Romualdez ang kanyang tinatawag na pagka-inosente. Pero alam natin na siya ay kasabwat. Inosente ka? Ibig sabihin ba wala kang kabahid-bahid? O sige, wala kang korupsyon. Inosente ka, wala kang kaalam-alam sa nangyari? Sagot ka. Para matapos ng issue, Martin, sumagot ka. Sabihin mo, wala po ako alam sa nangyari na yan. Hindi po ako wala. Sabihin, speaker ka, may nakuha ng pera, may nawala, wala kang alam. Hindi, yun na lang kahit wala kang alam, sabihin mo lang sa amin. Hindi ka na pagbibintangan. At kasangkot kay Marcos Jr. sa pagbubuo nitong sindikato nila sa flood control at ngayon nabubulgar na nga pati itong tinatawag na Convergence and Special Support Program, yung CSSP na umabot din sa 1.1 trillion pesos. Ang pondo na pinagdududahan din ay nawala din dahil sa loob ng 3 taon, ito ay naging source din ng mga ghost projects. So ano ba ang holdings
ni Martin Tambaluslos kay Marcos. Siguro, balikan natin kung ano ang ibinunyag ni Saldico laban kina Marcos at kina Romualdez. Napakalinaw lang eh. O ito, yung kay page si Saldi ko, puntahan nyo, panoorin nyo lahat. Wala pa naman 30 minutes lahat yung pagtagaan nyo para alam nyo. Pero ito, maliban na lang kung burahin na. Upload nyo na, re-upload nyo na para baka kasi maburahe. Pag binura yun, ibig sabihin nun, bumabaliktad na siya. No? Hindi pa binubura, ibig sabihin naninindigan siya. Ang isang bagay na hindi mo binubura, naninindigan ka. Number one, sinabi ni Saldico na pareho pong dinidilibiran o hinahatiran ng mali-maletang mga pera si Marcos Jr., si Martin Romualdez, at pati po ang anak nila na si Sandro Marcos. At ang sinasabi ni Saldico ay mayroong humigit kumulang 65 to 80 billion pesos ang na-deliver kay Marcos. Ganon din kay Martin Romualdez. Samantalang kay Sandro Marcos, binabanggit ni Saldico at ito naman ay dinugtungan ng mga dating security detail kay Saldico na umabot sa humigit kumulang. Ibig mo sabihin, Saldi ko, exempted ka dyan? Wala kang kinikita dyan? Ganun ba yon? Ay hindi bababa po sa 31 billion pesos ang mga na-deliver na pera papunta kay Sandro Marcos according to the revelations ni Saldico. Di po ba kaya ito din ang pwedeng ikumpirma na impormasyon ni Martin Romualdez kung kaya bakit takot na takot si Ginoong Marcos at sila Boying Rimulya na itulak ang seryosong pagsasampa ng kaso laban kay Martin Romualdez? Hindi lang po si Martin niya dapat sampahan eh. Pati yung mga small fish na binanggit eh. Oo. Ito, hamon natin. Sampahan niyo yung mga small fish, wag lang si Martin. No? Wag yung pag-itan si Martin. Hindi ko pinatatanggol si Martin ha. Wag yung pag-itan si Martin. Yung mga small fish din, pares kayo. Bakit? Kasi kakanta yung mga small fish eh. Baka hindi mapigilan eh. Baka may maibunyagan totoo eh. Isang small fish lang ang makasuhan. Tandaan nyo. Kakanta lahat yan. Si Jingo hindi naman kasama diyan eh. Kaya hindi makakanta si Jingo eh. Kaya, kasuhan niya yung mga dapat kumanta. Maliban po dito sa mga deliveries na ito, binabanggit din ni Saldico yung 100 billion pesos na insertions na ipinasok ni Marcos Jr. upon his direct instructions mismo kay Saldico at ito ay pinaaprobahan kay Martin Romualdez during the budget process noong 2024 para ito sa budget na 2025. At ang binabanggit ni Saldico, ang sagot ni Martin Romualdez sa kanya, pag-utos ng hari, hindi na yan mababali. Ay, ito, alam mo, common sense na lang eh. Mahirap mag-imbento ng salita, lalo na kung may pinanghahawakan ka mga dokumento. Mahirap po. Alam niyo naman kay Saldico eh. Yeah? Referring to that order of Marcos. Tapos, ito malupit. Yung pinost ko yung kay Saldi, sa ibang social media, sinabi, AI lang, naniniwala ka, munting ka naman kay Saldico, AI lang yung pinost niya. Napaniwala sila kasi ng mga vlogger. Na unang pumutok yung ginawa nilang AI. Ginawa nilang AI si Saldico, yung sasalita. Grabe sila, no? Ang lakas silang magsinungaling, no? Harap-harapan, nagsisinungaling sila. Ni-release po o ipinaabot kay Saldico nang biniripay niya ito, yun nga ang sinabi ni Yusek Jojo Cades. Dati itong undersecretary ni Marcos na isa sa mga itinuturo ni Saldico na bagman at tagapag-areglo ni Marcos sa mga kinukurakot na pundo. At ang isa ay itong si former undersecretary Adrian Bersamin, no? Si Little Boy na apo sa pamangkin ni dating executive secretary Lucas Bersamin. Nasa na ba yung mga yan? Yeah? Yan dapat imbestigahan mo, Pinky. Hindi yung kung sino-sinong. Magaling ka mag-imbestiga eh. Pag gusto mo lang eh. Diba? Pag ayaw mo na, hindi ka na mag-iimbestiga. Ngayon, kinukumpirma mga kababayan ni Adrian Bersamin na nag-deliver nga ng pera itong mga tauhan. Yan ba nasisinungaling yan? At kung sinabi ni Bersamin yan, ano pwede niya maging kapalit? Ba't niya sinabi yun? Sasabihin niyo sinungaling?
Nagsalita si Saldi, sabi niyo sinungaling si Saldi. Lahat na lang sinungaling sa inyo. Ako, hindi ako naniniwala na lahat ng isang tao nagsisinungaling sa isang pagkakataon. Hindi po ako naniniwala. Walang ganyan sa buhay sa mundong ito. Nagsisinungaling lahat? Hindi. Saldi Iisa sinasabi, tapos sasabihin niyo sinungaling lahat. ko at mayroon nga itong mga Anong benepisyo ni Saldi ko kung ba't niya sasabihin yun? Sige nga. Tapos hindi niyo naman tinuturo si Saldi ko na mastermind. Si Saldi ko ba mastermind? Sige nga, sabihin niyo mastermind si Saldi ko. Ba't ayaw niyo masabihin mastermind si Saldi ko? Kasi magsasalita ulit si Saldi ko pag sinabi niyo yun. O sabihin niyo nga mastermind si Saldi ko. Ba't di niyo masabi? sales exchanges kay Leandro Liveste na pilit namang itinatanggi ito ni Marcos, subalit hindi po nila ito maipakita kung tama o hindi ang naturang impormasyon. Sapagkat no less than, si Ping Lacson ang nagbulgar niya na may mga 8 billion pesos na natanggap na deliveries si Adrian Bersamin at hindi niya dinugtungan ni Ping Lacson na ang tinutukoy doon ay si Martin Romualdez. Ayan. Oo, ay sabi ko sa inyo. Tapos hindi sila maniniwala doon. Lahat sila hindi sila niniwala eh. Biro mo yung Cabral Files, hindi sila naniniwala. Peki daw yung Cabral Files. Lahat na lang peki sa inyo. Kung hindi AI, peki. Kung hindi peki, sinungaling. Kaya naman, Yan yung mga vlogger na yan. Yan yung mga vlogger na yan. ito ngayon ang sinasabi ni Saldico na siya namang ipinangtatakot ni Martin Romualdez sapagkat pwedeng kumpirmahin nga ni Martin Romualdez yung mga binanggit ni Saldico, and there will be corroborating testimony now that will reinforce and validate the information of revelations made by Saldico patungkol sa pagiging mastermind ni Marcos sa ganitong uri ng kalakaran ng pandarambong na pilit itinatanggi ni Marcos. At ito pa, sinabi din ni Saldico na itong si Sandro Marcos ay nagkaroon po ng humigit kumulang ay mga aabot sa 51 billion pesos ang insertions. Tandaan nyo 1 billion lang, malaki na yun. 1 billion lang, makakabili ka ng maraming bahay, subdivision. Niya, mga kababayan, dito sa kanyang mga ginawa, no, laban kay Marcos, mga kababayan. So, ang nagpapakita nito ay malinaw na ang binabanggit noon ni Saldico pwedeng ikumpirma ni Martin Romualdez na totoo ang mga nabanggit na insertions, totoo. Kayo, hindi kayo naniniwala may insertion? Ha? Yung mga binabanggit na pangalan? Kung wala palang insertion, hindi, lumayas na kayo. Bakit? Insertion hindi naman masama eh. Diba? Ulitin ko hindi masama insertion. Basta may liquidation na tama. At may, kung saan mo ginamit yan, sa tulay ba, sa eskwelahan ba, o saan ba, sa ghost project ba, sa DPW, saan mo ginamit? Sabihin nyo, wala kang insertion. Di wala kang proyekto sa distrito mo. Diba? Pag sinabi wala kang insertion, guilty ka. Ang naturang mga nabanggit na mga deliveries at pati na po ang itinulak ni Marcos na sinasabing umabot sa 100 billion pesos. Grabe, 100 billion pesos, no? Tindi ng mga to, no? Dati akala natin yung PDAPS ka, may pinakamalaki na. Yung pala, ito, billion-billion pa pala. Na dapat talaga imbestigahan to. Oo, imbestigahan to. Insertions mismo ni Marcos. Kaya naman pala, nag-aalangan si Boying Rimulya na itulak ang naturang investigasyon at mga pagsasampa ng karampatang kaso laban kay Martin Romualdez kasi pwede talagang sumabog ito. That's number 1 point. Number 2, may binabanggit pa si Saldico na nagkaroon ng investigasyon tungkol sa agricultural smuggling na kinasasangkutan ng asawa ni Bongbong Marcos Jr. na si Lisa Araneta Marcos. At ano po ang sinasabi ni Saldico? Humigit kumulang sa loob po ng 2 taon na nasa Department of Agriculture si Ginoong Marcos bilang concurrent cabinet secretary, mga 20 billion pesos po ang kinita sa smuggling
nila Lisa Araneta, Sandro Marcos, at ang kapatid ni Lisa Yan, hindi pa pwede imbestigahan ngayon yan kasi kaalyado nga. May imbestigahan niya mga yung smuggling na yan pag si Sara nakaupo na. O kaya ibang, kasi pag ibang pinklawan, pag hindi eh. Hindi pwede imbestiga kasi kaalyado nila ngayon yun eh. Kailangan talaga Sara maupo eh. Araneta na tinatawag Alam mo kaya gusto ko si Sara maupo para mapanagot lahat ng kriminal sa Pilipinas. Yun ang gusto ko. Oo. na si Mike Alpha o itong si Martin Araneta. At kaya nga po napagalitan noon si DA Secretary, Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel dahil nga binanggit niya na tinatawagan siya under pressure nila Lisa Araneta at nila Martin Araneta at pati ni Sandro Marcos. Grabe. Na wag nang magbigay pa ng anumang impormasyon doon sa investigasyon sa agricultural smuggling. At ito nga ang inareglo ni Martin Romualdez. Na wag sumabog ang Grabe, no? Yung pinang-areglo ginagamit nila yung pera natin, no? Malamang. No? Grabe, no? Mali-maletang pera ginagamit nila para igisa tayo sa sarili nating mantika. iskandalo na ito. Di po ba ito ay kasama sa posibilidad na mga ikakanta ni Martin Romualdez laban kay Ginoong Marcos? Hindi, ito. Si Martin nagsalita na nakaraan, I will not go down alone, sabi niya. May possibility na si Martin magsalita pag nagipit talaga. Maniwala kayo sa akin. Isang araw magbubulgar na magsasalita na lang yan. Hindi na nagsasalita yan kasi syempre sasabit din eh. Yeah? Pero hinihintay ng tao eh. Itong tungkol sa agricultural smuggling na ito. At marami pang detalye nito. Including ang papel ni Lisa Araneta at ng kanyang kapatid doon sa mga pinagkakakitaan na sindikato na diskarte sa Bureau of Customs. Madami lang, hindi lang customs, hindi lang Bureau of Customs, napakarami po. Dapat talaga imbestigahan. Kaya nga kinulong si Senator Marcoleta. Bini mo hinayag niya, di ba ito po, kaya nga paborito ko to eh. Nakita ko ito nasa screen ko, nasa screen ko. Budget allocation, no? 2 billion, Department of Agriculture. Department of Health, 277 billion. Department of Education, 793 billion. Kulang-kulang 1 trillion na. Tapos flood control, 303 billion. Para sa report lang yan. Hindi pa kabuuan yan. Million. Tapos compute mo lahat yan. Trillion na bilang niya mga yan. No? Yung allocation na yan. Yan ba natama, nalapat sa kalapatan yan? Ha? Si Seto Marcoleta, imbestigahan niya kaso ayaw nila. Di ba? Galit sila. Galit sila sa tama. Mga kababayan. Kaya naman pala, halatang halata na dinidribble lang ni Boying Rimulya itong naturang mga kaso na matagal na sanang isinampa laban kay Ginoong Marcos kay Ginoong Romualdez sapagkat pwede talagang sumabog si Martin Romualdez para isalaysay at isisiwalat niya kung ano-ano ang mga detalye ng pagkakasangkot ng buong pamilya ni Ginoong Marcos dito sa mga gawaing kasindikatuhan na nangyari po doon sa Bureau of Customs, Department of Agriculture, Dami niya, no? at marami pang iba. Kasama po dito ang pagkukumpirma na sa budget 2025, mahigit Budget 2025 hindi budget ng Duterte. kumulang 100 billion pesos ng pondo ng mamamayan ay parang naging personal na pork barrel. Ayan, no? Isipin mo yan. No? Kaya tayo nangungutang dahil may mga ganitong bagay. Antindi, no? Alam mo, kung tutusin kung ang Pilipinas walang kurakot kahit piso, hindi tayo mangungutang. Yan ang duda ko. Asensado lahat. Ni Bongbong Marcos Jr. And that is the reason, I think, Pag asensado po Pilipinas, walang polusyon, walang baha, maraming investor na pupunta sa Pilipinas. Pag maraming investor na pupunta sa Pilipinas, maraming trabaho. Pag maraming trabaho, walang Pilipinong nakatenga lang, nakatambay lang. Diba? Lahat kasi may mga company. Ganyan po maunlad. Ganyan sa Singapore, sa ibang bansa. Sa China na inaano yung China, ganyan sa China ngayon. Kababayan, Nakakaya, no? kung bakit hindi makapalag, hindi makabira, hindi mabanat-banatan, direkta
ni Marcos at ni Boying Rimulya itong si Martin Romualdez because hawak ni Martin Romualdez ang confirmatory Sa information tingin ko, yun ang makapangyarihan sa lahat, si Tambay. doon sa mga revelations na nauna ng inihayag ni Ginoong Saldico patungkol sa lalim at lawak ng sindikato ng pangungurakot at pandarambong nila Marcos at ng kanyang pamilya. Hindi ba pwedeng gumawa tayo ng isang independent isang grupo na kung saan babantayan talaga? Ang nangunguna dapat yung mga reliyoso mga reliyon Kunin yung mga INC sa tingin ko. Kunin nyo. Empleyado nyo puro Iglesia ni Cristo o sino pa pagkakatiwala reliyon dyan? Mga Muslim. Kunin nyo. No? Yung mga tapat talaga. Babantayan talaga kung may kurakot yung tao. Gagawa sa DPWH. Babantayan ng mga yan. Tapos gagawa sa agriculture. Babantayan yan. Sa DPWH, babantayan talaga ng literal. Halimbawa, gagawa sa lugar ng Laguna. Isang mahabang tulay. Babantayan yan. Asan dyan? Asan yung semento na yan? Kakausapin si civil engineer. Ilang semento yan? Ilan yan? Magkano yan? Dapat ganoon talagang lahat, hindi lang sa resibo. Kasi nangyayari ngayon, resibo na lang titignan. Ibabangga. Tama, tugma. Paano kung kinuntsaba mo yung engineering? Kinuntsaba mo yung district engineer? Kinuntsaba mo yung mga supplier ng mga simento? Dapat talaga may babantay dyan na mapagkakatiwalaan tao na babantayan na walang makakurakot kahit piso. Pag may piso, kukurakot, tanggalin kagad sa pwesto, walang sabi-sabi. wala nang sorry. Nakakurakot ka, magkano? Kulang 5 piso to. Isuspindi muna kahit kulang 5 piso. Tapos pag nakulang ng mga halimbawa, kulang ng 1 milyon, alis ka sa pwesto. Kahit 1,000 lang kulang, umalis ka sa pwesto. Dapat ganyan Dapat ganyan mga kaibigan. Mga kamunting kalaman. Kasi nahihirapan tayo, paulit-ulit na nangyayari sa atin Tayo nagsasaper yung mga Pilipino nagsasaper. Hindi lang baha. Sa mga pagkakasakit, kulang mga pasilidad, kulang mga sa ospital, yung mga higaan, kulang. Kulang sa lahat ng bagay. Sa PhilHealth, lahat kulang. Anong klaseng bansa to? Ang yaman-yaman ng bansa to, sabi ng ibang bansa. Pilipinas, mayaman na bansa yan. Pagkat dito ng mga Pilipino, hirap. Yung mga Pilipino napunta pa sa ibang bansa. Di ba? Partikular ng kanyang anak na si Sandro Marcos, si Lisa Araneta at ang kapatid ni Lisa Araneta na tinatawag nilang si Mike Alpa o si Martin Araneta. Okay, maraming po salamat sa iyo ka Eric Celis sa iyong paliwanag at na maraming komentaryo ako na ihatid sa inyo, no? At dito nga po may laglagan nangyari at sabi at hindi natin alam kung lalaglag na si Romualdez, hindi natin alam o kay Saldico o nilaglag na si Saldico. Iniwan na rin, si Saldico kasi nilaglag na nila Di ba? Okay, maraming salamat. Ang ganito lang po, paalam.